1998, Dumangas, Iloilo. Karanasan ito ng dalawang magkapatid na itago natin sa pangalang Jordan at Daniel. Mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon. Subscribe po kayo sa channel. Salamat. Sa mga panahong ito, tanging ang nanay na lamang nitong magkapatid ang kasama nila sa bahay. Ang tatay kasi ng mga to, ilang taon na ang nakakalipas bago yung taon dito sa kwento, ay nagpakalayo-layo na at sumama sa isang babae at tuluyan na silang iniwan. Yun ang kwento ng nanay nila. Dahil wala naman talagang kaidi-idiya itong magkapatid sa naganap na pagkawala nga ng kanilang ama. At ang tanging naiwan lamang sa kanila ay ang isang maliit na kubo sa silong ng puno ng mangga. At doon na rin ang lokasyon ng maliit na sakain na kanilang pagmamay-ari. Sa kadahilanan nga na wala na ang haligi ng kanilang tahanan, sabay na tumigil ang dalawa sa kanilang pag-aaral at sinaka na lang ng mga to ang kanilang lupain. Nasa kalahating ektarya naman yon, kaya kailangan din talagang pagtuunan ng pansin dahil wala na nga sila sa kandili ng kanilang ama. Ang lupain nila na yon ay tinatamnan nila ng palay, minsan naman ay mais. Depende kasi kung anong uso, at mahal ang kilo sa merkado sa mga bumibili ng bultuhan. Ang nanay naman nila na si Aling Diday, pumupunta ito sa bayan sa mga kakilala nitong may kaya sa buhay at nakikilaba lamang para magkaroon ng kita upang matustusan nila ang pang-araw-araw nilang gastusin. Dahil syempre nga naman, kahit pa naman sarili mo ang lupa, kung ikaw ay magsasaka, alam mo yung sistema. Ilang buwan ba ang bibilangin mo bago ka umani at magkapera? At hindi lang naman yon, syempre. Kailangan mo ring bumili ng pataba o abono para sa pananim mo habang lumalaki ang mga to. Kaya kailangan din talaga na may budget ka para umani rin ng tama. Sa makatuwid, mahirap kung sa mahirap ang sitwasyon ng buhay nitong mag-iina. Hindi na nga tumuloy ng pag-aaral yung dalawa, di ba? Pag wala namang ginagawa itong dalawang magkapatid, ay nakahiligan ng mga to na manghuli ng dagang bukid. Pero hindi lang ito basta hilig. Dahil sa pamumuhay nitong mag-iina sa bukid, yung karne ng dagang bukid, ang pinaka-alternatibo na karne ng baboy na kanilang inuulam. Dahil kung sa pagbili ng karne sa merkado nila kanyo, paminsan-minsan lang sila nakakatikim nun. Sa katunayan, sa tuwing anihan lang ata nakakatikim ang mga to ng karning baboy na ulam. Kasi sunod sa dagang bukid ay mga gulay-gulay na pananim din nila. Nagiiwan kasi ng maliit na parte ang mga to sa kalahating ektarya na kanilang sinasaka upang mapagtamnan ng mga sari-saring gulay. Ganon ang pamumuhay ng mga to mula nga nung nawala ang kanilang ama. Nang minsan, na nanghuhuli ang mga to ng dagang bukid. Nasipat kasi nila ang traktora na papasok sa isang lupain na di kalayuan naman sa kanila. At mag-aararo nga yung traktora na yon sa lupain. Kaya naman, agad na inutusan ni Jordan itong si Daniel na kunin yung sako at yung pisga na ginagamit nila na panusok nila sa daga. Mas matanda itong si Jordan kay Daniel. 18 anyos na itong si Jordan
at 16 naman itong si Daniel. Yung pisga pala na gamit nila, sanga lang yon ng kawayan na mahaba na may nakalagay na matulis na bakal sa dulo nito. Depende sa paggagamitan. May pisga rin naman kasi na para sa isda eh. Sa gamit naman ng magkapatid, may tagdadalawang pakong D4 sa dulo nito na kanilang hinasa upang mas tumulis yung pako na pantuhog sa daga. Kaya naman gustong-gusto nitong dalawa na sumusunod sa nag-aararong traktora. Dahil nga sa pagnabungkal na ang lupa ng traktora, nabubulabog yung mga daga at nagsisilitawan ang mga to at nagtatakbuhan. Kaya mas madali nilang mahanap ang mga yon kaysa sa iisa-isahin mo pa yung mga butas sa tambak ng bukid upang maghanap. At dun nga ay agarang pumunta itong magkapatid sa nag-aararong traktora. Nang habang sige sa paghabol at pagpisga itong dalawa sa mga daga na lumilitaw, natigilan itong si Daniel nang masipat niya ang isang lalaki sa sulok ng ektaryang lupain na yon. Nandoon yon sa may bandang pinag-umpisahan ng traktora na inararo. Naglalakad-lakad lang yung lalaki. Pero hindi yun makilala ni Daniel dahil sa medyo malayo na sila mula sa parting yon ng lupa. At nakatalukbong pa yun ng tela. Naagaw lang naman yung pansin ni Daniel sa lalaking yon dahil nang makita niya to habang naglalakad-lakad lang yung lalaki, tapos may pinupulot-pulot ito sa lupa at gumagalaw yung napupulot niya. Nang pinagtuunan ng pansin ni Daniel yung pinupulot nito mula sa malayo, kita niya, dagang bukid din iyon. At may mga ilan na itong bitbit. Pero wala itong hawak na kahit anong pamalo o pisga na panghuli gaya ng hawak ng dalawa. Para bang ang dali-dali lang sa taong yun ang manghuli nun. Kasi silang magkapatid, nakakatatlo pa lamang ata. Dalawa pa sila nun ha. Iyon, parang nakarami na at parang nga lang namumulot ng bato iyon sa panghuhuli nito. Nang nagulat si Daniel nang makita niyang kinagat nung lalaki yung daga na buhay. Pagkatapos, sa sunod na buka ng bibig nun ay kinain na nito ng buo yung gumagalaw-galaw pa na dagang bukid. Kuya, tignan mo. Tawag ni Daniel. Nang tumingin itong si Jordan, sinabi ni Daniel ang nakita niya. At sabi ng kanyang kuya, nahayaan na lang daw yun dahil baka isa nga lang yun baliw. Nakita pa nun ni Daniel na tumingin yung lalaki sa kanila. Parang pamilyar yung mukha nun. Kaso medyo malayo talaga. Tsaka may talukbong kasi. Kaya hindi niya mawari kung sino. Pagkatapos itong tumingin sa dalawa, ay umalis na rin ito. At nang medyo patirik na rin ang araw, ay umuwi na ang magkapatid, dala ang mga huli nilang daga. Pero sa paglalakad nila, hindi maalis sa isip ni Daniel ang nakita niyang ginawa ng lalaki. At isa pa, para bang may nararamdaman siyang kakaiba sa taong yon. Lumipas ang 1 linggo nang makakita na naman ng nakaplastik na pera itong si Jordan sa trangka na kahoy na kanilang mababang bakod. Ito kasing si Jordan at Daniel. Sa mga nakalipas na buwan, sa trangka na kawayan, kada 1 buwan ay may nakikitang nakasabit na pera ang magkapatid. Hindi nila alam kung kanino nang gagaling ang pera na yon at kung sino ang nagbibigay.
Madalas nga nila na tinatanong ang kanilang ina kung sa kanya ba yun. Kaso, maski ang ina nila, laking pagtataka rin. Pero hindi naman kasi ganun kalakihan yung pera. Ipinagpalagay na lang ng magkakapatid at ng kanilang nanay na may nagmamagandang loob siguro sa kanila. At ang ginawa nila, inipon na lang nila yon. Pero paggipit ay kumukuha rin sila para sa pambili ng pataba sa kanilang palay at ibang gastusin pa. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan nang sumapit na ang gapasan. Habang hinihintay naman ng magkapatid ang kanilang pananim sa araw ng paggagapas nito, ay nakigapas muna sila sa mga iba ring magbubukid sa kanilang baryo upang sa ganon ay magkaroon pa sila ng konting kita. Nang napunta itong dalawang magkapatid sa lupain nitong si Karding upang makigapas. Malaki ang lupain nitong si Karding. Kaya minsan ay may mga ilang taga-kabilang baryo pa o bayan na dumadayo dito upang makigapas. Nang nagsimula nang gumapas itong magkapatid at iba pa nilang kasama na dumayo sa lugar, hanggang sa inabot na noon ang dalawang magkapatid na yon ng gabi. Dahil kasi sa mga panahong ito ay kailangan mong bantayan ang tumpok na iyong ginapas hanggang sa dumating ang magtitracer dito. Sa kadahilanang may mga loko-loko kasi na nakikigapas na kapag hindi ka nakabantay sa tumpok na iyong nagapas ay nanakawin nila ang iba doon at ililipat sa kanilang tumpok. Dahil ang hatian ay depende sa rami ng kabang palay na mapapalabas sa iyong nagapas. Kaya kadalasan, pag di pa yun inabot ng tracer, ay matutulog ka talaga sa tabi mismo ng tumpok ng palay na iyong nagapas. Nung habang paidlip na ang dalawa, nang may nasipat na naman si Daniel na 3 kalalakihan. Kahit madilim kasi, ay pansin mo naman ang lakad at postura ng mga yon. Nagalawan talaga ng mga lalaki. Medyo malayo pa yon sa pwesto nilang magkapatid. Tinitignan ni Daniel ang ginagawa ng 3 yon. Pumupunta ang mga yon sa bawat tumpok ng mga nagapas na may mga nakabantay din na kasama nila. Tapos ay animoy nakikipag-usap ang mga to sa may-ari ng tumpok ng palay. Nang makita ni Daniel na yung unang pinuntahan ng 3 yun ay bigla na lang tumakbo at lumayo ng tuluyan. Para bang sa reaksyon nun, kahit malayo pa nun si Daniel, halata niyang takot na takot yung tumakbong kasama nilang gumapas sa 3 kalalakihan na yon. Tapos ay sumunod na naman yung kalapit nun. Ganon din ang reaksyon at nangyari sa isa pa nilang kasama. Tumakbo na rin ito na parang takot na takot sa pagkakataong yon. Doon ay ginising na ni Daniel ang kanyang kuya kasi naalarma na ito sa nakita niya. Hindi niya alam kung ano ang sadya ng mga yon, pero kung ano man yun, isa lang ang maliwanag. Masama ang pakay ng mga yon. Nang magising si Jordan, "Kuya, anong gagawin natin? Hindi kaya magnanakaw ang mga to?" Salita ni Daniel. Agad na dinampot ng dalawa ang mga karit nila na panggapas dahil malapit na ang mga yon sa kanila. Yung mga iba pa nilang kasama ay tumakbo na rin. Pero yung dalawang magkapatid ay nanatili sa kanilang tumpok dahil pinaghirapan nila yun eh. Nang nakarating itong 3 kalalakihan sa dalawa, nang makita ng mga yon nang malapitan ang 3 kalalakihan, nakahubad pala ang mga to
ng pang-itaas na damit na may langis-langis sa katawan. At kahit nasa bukid pa sila, amoy ng dalawang magkapatid. Ang sangsang ng mga yon. Naglalaway ang mga to. Tapos kita ng dalawa ang mga nakausli nilang pangil sa kanilang bunganga. Hindi agad nakagalaw itong dalawang magkapatid dahil sa sobrang takot at gimbal sa kanilang nakita. Kasi ibang nilalang ang mga yon. Aswang? Aswang ba? Aswang bang mga yan, kuya? Hindi ko rin alam, Daniel. Nang nagwika yung isa doon. Mga bagito, iwan nyo na sa amin ang nagapas nyo at pwede na kayong umuwi. Salita nun. Sa takot nung dalawa. Sa salita pa lang nun. Nang patakbo na sila. Biglang, "Hoy! Mga walang iya kayo!" Bigla na lang may lumitaw na isang lalaki na tumatakbo. Sabay sunggab sa isa sa tatlong nilalang na yon. At napanood nitong dalawang magkapatid ang labanan ng mga yon. Agad na kinagat nitong dumating na lalaki yung isa sa mga yon sa liig nito. At sabay sa pagtanggal niya sa kanyang pagkakakagat ay nasa bibig pa nito yung laman nung liig nun. Agad na sumugod naman itong dalawa na kasama pa nito sa nag-iisang lalaki. At dun ay nagpambuno sila. 2 kontra 1. Pero di nagtagal ang labanan ng mga yon. Dahil sa tinalo nung isang lalaki, ang 3 nilalang na yon. Sugatan din ito. Pansin nung 2 magkapatid. Hindi na sana magkikipag-usap yung lalaki na tumulong sa magkapatid. Lalakad na nga ito nang nakatalikod lang sa kanila. Kahit na may takot naman itong 2 sa taong yon. Dahil sa nakita nga nila nakakayahan nito. Sandali, Manong. Salamat po. Ano ho ba ang pangalan nyo? Salita ni Daniel. Walang anuman. Aalis na ako. Ha? Itay? Wika ni Jordan. Itay, ikaw ba yan? Nabusesan niya yon. Napatigil itong lalaki na nakatalukbong. Tay, ikaw ba yan? Ulit na tanong ni Jordan. Nang humarap itong lalaki at pag-alis nito ng kanyang talukbong. Itay? Wika ni Daniel. Yung ama nga nila yun. Tapos ay agad din ito nagwika ng, "Huwag kayong lalapit sa akin. Hindi na ako ang dating ama nyo." Pero bakit, tay? Marami kaming katanungan, tay. Anong nangyari sa inyo? Salita ni Jordan. Dahil kayo ay mga anak ko, karapatan niyong malaman ang lahat. At nang gabi nga na yon, ay nag-usap-usap ang 3 sa bukid. At doon ay sinagot nga ng kanilang ama ang mga katanungan ng kanyang mga anak. Ayon sa magkapatid, sa mga nakalipas na panahon, nayanggaw ang kanilang ama at tuluyan na itong naging aswang. Hindi totoo ang nasabi ng kanilang nanay na sumama ito sa ibang babae. Kaya nagpakalayo-layo ito sa pamilya para hindi na sila madamay sa sumpang daladala nito. Pero ni minsan naman, sa puso't isipan nito, ay hindi niya iniwan ang kanyang pamilya. Nandoon lang siya. Minsan ay nagbabantay sa mga to. Sa katunayan, siya yung nakita ni Daniel na kumain nung buhay na dagang bukid.
at siya rin ang nagbibigay ng konting pera sa kanila sa kada buwan, yung nakasabit sa may trangka ng bakod nila. Pero kahit pa ganun, sa gabing iyon ay nagpaalam din ang kanilang ama at umalis din ito. Mula nga noon ay naging maliwanag na sa magkapatid ang salitang, "Ama naming aswang."